Hi listeners! Kamusta kayo? Ilang araw na lang, Pasko na. Kung hindi nyo pa na i-comment ang inyong pangalan sa latest 2 videos natin, comment down below na ng pangalan nyo para makasali kayo sa ating raffle. Abang lang po kayo sa ating Facebook page na Cat Amazing Stories para malaman kung isa kayo sa mga mapalad na mananalo. Maraming salamat. Simulan na natin ang ating kwento ngayon. Triplets sinadyang pakainin nga ng maanghang na kwek-kwek ang customer nilang CEO. Hindi nila alam na ama pala nila ito at matagal na nga silang hinahanap. Hi, ako nga pala si Bea. Nagtitinda ako ng kwek-kwek at banana Q dito sa busy na kanto. Hindi man glamorous pero marangal na trabaho to. Walang inaapakang tao at higit sa lahat masaya kaming mag-iina. Single mom ako at mula pa nga nung ewan ko nga kung kailan eksakto nagsimula. Ang labo no? May mga alaala talagang malabo ng balikan. Pero ang sigurado ko, dumating ang triplets sa buhay ko at sila na nga ang naging ilaw ng mundo ko. Ngayon, gusto ko lang ikwento ang tungkol sa isang lalaki. Oo, siya yung lalaking biglang pumasok sa buhay ko na hindi naman invited pero napakahirap kalimutan. Noong una simpleng customer lang siya. Suplado, tahimik, pero ang linis manamit kahit tirik na tirik ang araw. Napansin ko agad kasi iba ang dating niya. Pero hindi ko masyadong inisip. Bibili lang siya ng kwek-kwek tapos aalis. Ayun pala. Hindi lang siya basta-bastang customer. Hindi lang siya basta suki ng kwek-kwek. Siya pala ang isang taong hindi ko inaasahan. Isang taong akala ko hindi ko na makikita ulit. Isang taong hindi ko alam na matagal ko na palang nawala. Sana pakinggan niyo ang kwentong pag-ibig ko at kung paano naging bahagi ng buhay namin si Baste. Nagmamadaling bumaba si Sebastian Fernandez mula sa jeep. Gutom na nga siya matapos ang buong araw na trabaho sa construction site. Pagkababa pa lang, naamoy na nga niya ang paborito niyang kwek-kwek na hindi kalayuan. Halos automatiko nga ang paglakad niya papunta sa pwesto ni Bea. Pero ang totoo, hindi lang pagkain ang hinahanap niya. Matagal na nga niyang binabalik-balikan para makita si Bea. Alam niya kung sino si Beatriz Aldana. Siya lang naman ang babaeng nakilala niya 5 taon na ngang nakakalipas. Nalaman niyang naaksidente ang babae at naging sanhi yun para magka-amnesia si Bea. Ngunit hindi niya alam kung importante ba siya sa buhay nito. Paglapit ni Basta sa cart ni Bea, ay agad siyang sinalubong ng boses ng babae. Sir, bili na! Fresh pa tong kwek-kwek, mainit-init pa! Napatingin si Bea kay Baste at ganun din si Baste. Tahimik siyang tumitig sandali. Wala pa ring pagbabago rito, maliban sa simpleng saya ng tindera na parang hindi nito alam ang bigat ng nakaraan nila. Pero hindi siya nagpahalata. Pabili nga, malamig nga niyang sabi at kunwaring walang pakialam. Talaga po? Magkano po? 5, 10? Para sa'yo, pwede ko nang gawing 11. Biro pa nga ni Bea habang nag-aayos ng mga kwek-kwek sa stick. Dagdagan mo na ng banana Q. Sagot ni Baste at walang kibo sa joke nga ni Bea. Habang naghahanda nga si Bea, tahimik siyang nakatingin sa maliit na kariton nga at naalala ang lahat. Ang gabing yun, ang mga alaala at ang masakit na katotohanang hindi siya natatandaan ni Bea dahil sa aksidente. Grabe naman to. Seryoso lang? Parang galit sa mundo ah. Bulong nga ni Bea. Pero narinig naman ni Baste. Narinig ko yon. Malamig na saad nga nito. Aba, sensitive pala. Hala kuya, sorry na ah. Nagbibiro lang. Wala namang masama, di ba? Sagot ni Bea na halatang sanay na nga sa pasaway na customer.
Ikaw ba, Bea? Ganyan ka talaga maingay? Balik pa nga ni Baste, na kunwari hindi nga interesado pero sa totoo lang ay gusto nga niyang makausap ito ng mas matagal pa. Napahinto si Bea at natatawa nga sa tono ng lalaki. Ganito talaga ako. Mabenta yung maingay eh. Ganito dapat yung tindera. At least hindi boring ang buhay ko ikaw. Bakit parang biglang laging bad trip ka? Imbes na sumagot nga ng diretsyo, napabuntong hininga na nga lamang si Baste. Gutom lang. Sagot niya sabay abot ng bayad. Pero sa loob-loob niya, gustong-gusto na nga niyang sabihin na hindi lang siya basta gutom. Gutom siya sa sagot. Paano ba niya ipapaliwanag sa babaeng to na siya ang ama ng triplets na anak niya? Sa likod ng kariton biglang sumilip ang cute na 3 bata. Ang triplets ni Bea, mga anak na hindi niya maalala kung sino ang ama. Mama, tapos na po kaming mag-aral! Sigaw nga ng isa. Sabay kalabit nga kay Bea. Hala, teka lang mga anak. Huwag muna dito sa kalsada. Dito muna kayo sa gilid. Sagot nga ni Bea, nag-aalala para sa mga anak. Habang nag-aasikaso pa rin ng mga tinda. Hindi maiwasan ni Bea at Baste na mapansin nga ang triplets. Parehong-pareho ang mata ni Baste sa triplets. Ang mata ng mga anak niyang hindi siya kilala. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang sukli pero nagpanggap nga siyang walang pakialam. Triplets? Tanong nga niya. Oo kuya, mga anak ko to, ang mga prinsesa ko, si Ivy, Isla at Iris. Ewan ko ba kung paano ko sila napalaki ng ganto kabibo, pero sulit naman, kahit minsan ang likot nila. Ang kulit ng mga anak mo, sabi nga ni Baste nang malamig. Ngumiti si Bea. Ganun talaga, mana sa nanay siguro eh, pero masaya sila, kaya happy na rin ako. Proud na saad nga ni Bea. Samantala, si Baste naman hindi nga nagawang ipakita na affected siya. Halos mapangiwi si Baste sa sinabi ni Bea. Mana sa nanay? Para bang hindi niya gustong pabulaanan yun. Kahit kalahating halatang halata sa mukha ng mga bata na siya rin ang ama. Pero ano bang magagawa niya? Paano niya sasabihin sa babaeng to? Lalo pat hindi na nga siya natatandaan pa. Nagbiro ulit si Bea. Na-amaze ka siguro sa talent ko. Gusto mo dagdagan pa kita ng kwek-kwek ng libre? Tanong pa nga ni Bea. Umiling si Baste. Libre? Hindi naman ako naghahanap ng freebies. Sus, sungit. Ikaw na nga tong pinilit ko ng libre. Sige na, next time na lang ulit ha. Mukhang paborito mo to eh. Saad pa nga ni Bea, para magkaroon nga siya ng loyal customer. Hindi na nga nakasagot pa si Baste. Kinuha niya ang plastic bag ng kwek-kwek at banana cue at tumalikod nga at naglakad pa palayo. Pero habang papunta siya sa jeep, tumigil siya saglit at lumingon. Nasa isip niya ang isang tanong na ilang buwan na nga niyang pinoproblema. Hanggang kailan nga siya magpapanggap? Hindi maiwasan ni Baste na lingunin ulit ang pwesto ni Bea. Nakita niya itong abala sa pag-aasikaso ng mga anak habang may hawak pang kwek-kwek at nakikipagtawanan nga sa isa pang customer. Napabuntong hininga si Baste pero bago pa nga siya makasakay sa jeep, biglang may sumigaw mula sa likuran niya. Kuya! Kuya, sandali! Naiipit nga na boses ni Bea dahil kumakaway siya at halos tumakbo nga. Parang mahabol si Baste. Napahinto si Baste at napalingon. Nakita niyang tumatakbo si Bea, papunta sa kanya. Hawak ang plastic bag. Kasunod nito ang triplets na tila mga batang ninja sa bilis ng galaw. Kuya! Kuya! Nakalimutan mong kunin to. Inabot niya ang isang supot. Napakunot na si Baste. Ano to? Hindi naman ako umorder ng ganito karami ah. Mali ata yung nabigay ko kanina. Balik mo yung plastic mo, exchange gift tayo. Dali na. Agad na binawi nga ni Bea ang supot na walang paalam. Pagtingin niya sa bagong plastic bag, napansin nga niyang puno ito ng suka
Akala ko kasi ikaw yung bumili ng suka para sa isda eh. Natatawang sabi ng alamang ni Bea habang pinupunasan ng pawis. E di ikaw pala yung banana Q. Sorry na. Ano ba tong nangyayari? Hindi ko maintindihan ang sistema mo. Reklamo ni Baste habang sinusubukang iwasan ang maputik na triplets na nagkakagulo nga sa paanan niya. Pasensya na kuya. Ganyan po talaga si mama. Sabog po minsan. Sad na nga lamang ng triplets. Teka, dagdag ni Ivy at seryoso ang tono habang nakatingin kay Baste. Kuya, ikaw ba yung tatay namin? Biglang tumigil ang mundo ni Baste. Napatingin siya kay Bea. Naabot langit ang tuwa. Anak, grabe ka naman. Kuya, sorry ang hilig magbiro ng mga to eh. Hindi sila sanay na may lalaking bumibili dito na hindi mukhang laseng. Kaya siguro parang feeling close na sila sa'yo. Sad pa nga ni Bea habang sinasaway nga si Ivy, ang isa sa mga triplets. Nagulat si Baste sa narinig. Sumukha ba akong laseng? Hindi naman sa ganun. Pero mukha ka nga lang inaantok. Sabat nga ng isa pa sa mga triplets ang pinakabibo sa kanila. Napanganga si Baste at sa isip-isip nga niya ano bang klaseng triplets to. Okay, tama na yan. Pabalik na kami sa pwesto mga anak. Kuya, sorry po ulit sa abala ha. Sana hindi ka na trauma. Biro pa nga ni Bea. Enjoy your kwek-kwek. Balik ka ulit bukas kung gusto mo. Paanyaya pa nga nito. Kuya, babalik ka kasi ang boring ni mama kapag wala po siyang kinukulit po eh. Ani pa nga ni Ivy sabay tawa sa kanila. Hindi na nga niya napigilan ng napailing at napangiti. Napakaingay ng pamilya ni Bea. Pero sa isang banda, parang nakakagaan din sa dibdib ang ingay nila. Mukha silang one big happy family kahit ilan lang naman sila. Nang pasakay na nga sa jeep, napaisip si Baste. Paano ba ako magiging seryoso kung ganito sila kagulo? Napatingin siya sa plastic bag niya at napansin na may nakasulat nga sa loob ng isang tissue paper. Salamat sa paborito mong kwek-kwek. Libre na yan next time. Yun ay kung ngingiti ka. Sad ni Bea. Napahagik-gik na nga lamang si Baste nang hindi niya sinasadya. Siguro nga minsan, ang mundo ay hindi lang tungkol sa bigat ng nakaraan. Minsan, kailangan din niya ng banana Q at ng 3 bibong bata para maalala yun. Ilang araw muli ang lumipas, masigla pa ring nagtitinda si Bea sa pwesto niya. At may inaasahan na nga rin siyang customer na laging bumibili sa kanya ng halos araw-araw. Kung baka assuming siya, maiisip niya talagang siya ang sinasadya nitong makita pero masyadong supladong lalaki para mag-assume siya ng ganun. Lumapit ang isang suki na kilala ni Bea bilang si Baste. Lagi itong seryoso at parang laging bad trip. Sa kabila ng kanyang mukha na parang may perpetual na iniindang problema. Araw-araw naman itong bumibili. Isa lang, yung kwek-kwek. Malamig na saad nga ni Baste. Aba, laging isa lang subukan mo kaya yung banana Q ko minsan. Suwestyon naman ni Bea. Nakasimangot pa rin si Baste. Hindi ko trip ang banana Q. Masungit na saad naman ni Baste. Sungit-sungitan para hindi nga siya maalala. Kuya Baste naman eh. Hindi ba pwedeng bigyan mo ng chance? Malay mo magustuhan mo. Kung ang chance nga sa buhay ko hindi gumagana sa banana Q pa kaya? Kwek-kwek na lang isa. Pag-uulit nga ni Baste. Bakit isa lang lagi? Parang ikaw lang ang taong pinapahirapan ng sarili kahit afford namang bumili ng 2. Isa lang ang kaya ng bituka ko Seryosong saad pa nga ng lalaki. Sige na nga, ikaw ang boss dito Customer is always right, sabi nga nila. O eto na may nitinit pa yan Teka, kulang yata yung sukli ko kahapon. Laging nagmamadali Balik ko na ngayon Wait lang. Sabi nga ni Bea. Wag na, maliit na bagay lang yun. Sagot naman ni Baste. Ay hindi pwede kuya. Dito sa kanto bawal ang utang. Kahit isang 5 lang bawal na bawal ako dyan. Sad pa nga nito. Humanga naman si Baste.
Sa katwiran ng babae, maganda ang perspective nito. Kahit kailangan na kailangan ng pera, hindi nga niya magagawang manlamang ng tao. Baka naman sobrang tapat mo sa sukli, pero baka naniningil ka naman ng sobra sa banana Q. Pangasar naman kunwari ni Baste. Akala mo lang mahal kasi premium quality to. Galing pa sa secret recipe ng lola ko. Napakunot noong si Baste. Secret recipe? Baka naman mantika lang nito. Yung sikreto dyan. Grabe ka naman. Hindi ka na nga bumibili, nilalait mo pa yung banana Q ko. Libre ka na nga lang kaya para matikman mo. Sad ni Bea. Hindi ko tinatanggap ang libre. Wala namang libre sa buhay eh. Naks, kuya. Parang hugot na hugot ka dyan ah. Relax ka lang, parang galit ka lagi sa mundo. Sad naman ni Bea. Hindi ako galit. Ganito lang talaga ang mukha ko. Napakunot noo si Bea. Seryoso? Sayang naman. Pogi ka nga sana pag ngumiti ka lang kahit konti eh. Napatingin si Baste kay Bea na may halong irita at gulat. Hindi siya sanay sa ganitong biruan. Ano ka ba? Nagbebenta ka ba o nanliligaw? Pareho. Charing! Joke lang. Nag-assume ka no? Pangasar ni Bea. Ewan ko sa'yo. Wala akong oras sa ganyan. Hay nako. Kapag natikman mo kasi yung banana Q ko, baka magbago ang mundo mo. Sabi nga nila small joys make life brighter. Hindi ko kailangan ng banana Q para maging masaya. Napakunot noo at tumangutango na nga lamang si Bea. Kaya pala araw-araw ka nung dito. Baka hindi mo lang alam, banana Q talaga ang hanap mo, baka ako. Natigilan si Baste. Napabuntong hininga siya at iniwan ang tingin ni Bea. Sabay kamot sa batok. Ikaw talaga, walang preno ang bibig mo. Kasi naman ikaw din eh. Laging galit pero laging bumabalik. Ano ba talagang kwento mo, kuya? Wala bang nagpapasaya sa'yo, ha? Usisa pa ni Bea. Wala kang pakialam sa kwento ko. Correct ka naman dyan. Wala akong pakialam, pero may kwek-kwek ako. Isa lang ba ulit? O baka gusto mong palitan ng banana Q? Isa lang nga. Pagkukulitan nga ng dalawa. Sa wakas, nagabot na nga ng sukli si Bea na may kasama pang ngiti, habang si Basta naman ay kunot noong umalis, na may hawak na isang kwek-kwek. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi na nga si Bea, kasama ang triplets. Nakapwesto ang maliit nilang bahay sa silid ng isang masikip na eskinita. Simpleng kahoy na bahay pero laging puno ng tawanan. Dahil sa kulit ng magkakapatid habang nag-aayos nga si Bea ng kariton sa gilid. Ang tatlo naman ay abala sa pagiging makulit. Mama, bakit ba ang dami mong sukli kanina kay Kuya Sungit? Tanong nga ni Ivy. Hoy, huwag niyo siyang tawagin na Kuya Sungit. Kuya basta ang pangalan niya, okay? At sukay natin yun. Kung wala siya kalahati ng kita ko ngayon, wala. Mama, crush mo ba siya? Biglang singit nga ng isa sa mga triplets na si Isla. Biglang napalunok si Bea habang pinupunasan ng mantika sa mesa. Ha? Anong crush? Abang bata niyo pa para sa ganyang usapan na. Maglaro na nga lang kayo doon. Pero imbes na maglaro, nag-usap-usap pa nga ang triplets sa isang tabi. At planado na nga ang kanilang susunod na pakulo. Kinabukasan bumalik si Baste sa pwesto ni Bea gaya ng nakasanayan. Ngunit imbes na magsungit, nasa pagtanggap nga sinalubong siya ng tatlong bata na may dalang papel at lapis. Kuya, pirmahan niyo po to, saad ni Ivy. Napakunot na si Baste. Bakit? Para saan to? Permission slip po para po maging boyfriend ni Mama. Sagot nga ni Isla. Sabay nalaglag ang kwek-kwek sa lamesa ni Bea. Napatingin si Bea kay Baste at namumula na nga parang nilagang itlog. Ano na naman bang kalokohan yan? Hindi ako natutulog sa gabi para lang may maipakain sa inyo tapos ganyan? Aba, makuha lang ang pirma ni Kuya Baste. Magpapanggap kayong abogadong walang lisensya? Sabi mo po kailangan po natin ng tatay.
Makulit na pagrarason naman ni Ivy. Napanganga si Bea. Si Basta naman ay hindi alam kung tatawa ba o mahihiya. Teka, ano bang pinagsasasabi nyo? Bumibili lang ako ng kwek-kwek dito. Biglang sumabat nga si Isla. Hawak pa ang isang kwek-kwek sa stick. Kuya, masarap naman daw po yung kwek-kwek ni Mama, di ba? Baka kayo na po ang forever ni Mama. Halos matumba nga si Bea sa kakatawa at kahihiyan habang nagtatago nga sa likod ng kariton. Ay Diyos ko, pasensya ka na talaga Kuya Baste ha. Itong mga anak ko talaga hindi marunong mag-filter ng bibig. Biglang lumapit si Iris na may dalang maliit nga na plastic ng suka. Mama, pahingi po ng stick, sabi nga ni Iris habang nakangisi. Naku, ano na naman bang kalokohan ang iniisip mo Iris? Hindi ka naman mahilig sa suka Ngunit sa halip na sumagot, lihim na nagtawanan ng tatlong magkakapatid. Hawak ni Isla ang isang garapon ng suka na halatang may kakaibang kulay, pula na may mga lumulutang nga na sili. Si Ivy naman nabala sa pagdidikit ng sticker sa garapon na may nakasulat nga na spicy special. Biglang tumakbo si Iris at mabilis nga na naglagay nga ng konti sa kwek-kwek ni Baste. Kuya, dapat matikman mo to, mas masarap po kapag may secret suka ang kwek-kwek po ni Mama. Sad nga ni Ivy. Ano ba naman to? Secret recipe? Tumaas ang kilay niya pero nagpadala rin sa kulit ng mga bata. Sinawsaw niya ang kwek-kwek sa suka at isinubo na nga lamang nang walang pag-aalinlangan. Sa unang kagat, naramdaman niya kagad ang init ng kanyang dila. Unti-unti ang anghang ay tila sumabog sa bibig niya na parang may apoy na kumalat sa buong lalamunan niya. Napasigaw si Baste. Ano to? Sigaw nga niya habang naglalaway na parang gripo. Nasirang ekspresyon ng mukha niya at kahit anong sip-sip nga ng hangin, hindi nga makakabawas sa apoy na nararamdaman niya. Nagkatinginan nga ang triplets bago sabay-sabay na napahalakhak sa sahig. Sabi namin masarap, hindi namin sinabing hindi maanghang. Dahilan ni Isla at tumagalpak nga ng tawa. Nataranta si Bea at dali-daling kumuha ng malamig na tubig mula sa cooler. Pasensya na Kuya Baste, mga anak ko. Aba, ano ba? Ano pang ginagawa nyo? Paano kung hindi kinaya ni Kuya? Kahit pa pinipilit ni Basta na itago ang pagluha ng kanyang mga mata dahil nga sa anghang, ay may konting yabang siyang ipinakita. Pinunasan niya ang pawis niya habang umiinom ng tubig na parang nauuhaw nga sa disyerto. Sabay-sabay naman ang triplets sa pagbibigay ng iba't ibang mungkahi para gumaling nga siya sa anghang. Kuya, mag-toothbrush ka kaya? Baka kailangan mong humiga po para mawala po ang anghang. Kuya, tignan mo si Mama. Nang matagal po, mawawala po siguro yan dahil po ang cool niya, di ba? Inosenteng saad pa nga ng triplets. Napanganga si Bea. Iris, nako kung ano-anong sinasabi niyo. Kuya Baste, pasensya ka na talaga. Sige na, dagdagan ko na ng banana Q para bumawi. Hindi na kailangan. Pero aaminin ko, matagal-tagal na akong hindi tumatawa ng ganito. Sinubukan nga niyang umiti habang naglalabas pa rin ng pawis. Tahimik na sumilip nga ang triplets kay Baste. Nagulat ang mga bata nang bigla itong umiti ng bahagya. Ngiti na para bang mas malalim nga ang iniisip kesa sa simpleng kalokohan ng tatlo. Nagtinginan ulit ang triplets. Mukhang may naisip nga na namang kalokohan ng tatlo. Si Isla, ang pinakabibo, mabilis na kumuha nga ng isang kwek-kwek at naglagay nga ng chocolate syrup sa ibabaw nito mula sa lunchbox na dala nila. Kuya, try mo to. New flavor ni Mama, kwek-kwek na chocolate. Lahad pa nga ni Ivy. Chocolate? Tumaas nga ang kilay niya at tumingin kay Bea na nag-aayos nga ng mga banana Q. Ha? Anong chocolate? Mga bata, saan nyo naman yan nakuha? Napakamot nga siya ng ulo. Baste, wag mo na silang patulan ha. Pero dahil sa mga matang nangungulit, kinuha na nga rin ni Baste ang kwek-kwek. Sige na nga, basta para matapos na kayo. Isinubo nga niya pero agad na bumaluktot ang mukha niya
sa kakaibang kombinasyon ng lasa. Ano to? Pritong itlog na parang pang dessert? Napapikit na nga lamang siya sa sobrang pagkabigla. Sino bang kumakain nito? Halos magpagulong-gulong nga sa kakatawang makukulit na triplets, habang si Bea naman, hindi na nga malaman kung matatawa ba o papagalitan nga ang mga anak. Hindi porket suki si Kuya Baste gagawin nyo na kung anong gusto nyo. Hindi siya pwedeng gawing parang guinea pig. Kuya, dagdagan ko na talaga ulit ng banana Q, libre ko na to. Wag na nga Bea, kumpleto na siguro ang araw ko sa mga pakulo ng mga anak mo. Pero kahit halatang pagkasiwa nga, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang tuwang-tuwa nga siya kahit na ginagawang laruan ng mga triplets. Muling nagsiksikan nga sa tabi niya ang triplets. Si Iris na ang pinakamatapang ay may dalang papel at marker. Kuya, ang dami mong pawis, teka drawingan kita. Ha? Ano na naman bang kalokohan yan? Tinrawingan nga ni Iris ng bigote ang kanyang noo gamit ang marker. Bagay po sa inyo para po kayong bida sa cartoons. Sad nga ni Ivy. Hindi nakapagpigil si Bea at napahalakhak. Kuya Baste, mukha ka ng kontrabida, parang may plano ka ng magnakaw ng kwek-kwek ko ah. Napabuntong hininga si Baste. Ewan ko sa inyo, ang kukulit niyong mag-ina. Mukhang araw-araw niyo akong pahihirapan at pagtitripan dito ah. Tahimik na nagmasid nga ang triplets at sabay-sabay silang tumango. Bumalik ka ulit bukas ah. Promise, mas masaya pa pong surprise namin. Pangungumbinsi pa nga ni Ivy. Siguradong hindi na naman masaya yon para sa akin. Pero sa ilalim ng kanyang biro, may halong pagkasabik ang boses niya. Napatingin siya kay Bea. At saglit nga silang nagkatitigan. Tumalikod na nga siya para umalis. Pero iniwang ngiti ang gumuhit nga sa kanyang labi. Lumipas nga ang ilan pang araw na hindi nagbago ang kanilang eksena. Si Bea, masigla at palaging may kwento habang si Baste tahimik pero palaging nandyan. Kung hindi lang niya alam, ang totoo baka inisip na nga ni Bea na isa lang siyang loyal na customer na mahilig sa kwek-kwek. Isang hapon nag-aayos nga si Bea ng kariton nang biglang bumuhos ang ulan. Nagsimulang magmadali nga ang mga tao sa paligid at naghahanap ng masisilungan. Si Bea naman nagtaklob nga ng plastik sa kanyang mga paninda pero halatang pagkabahala sa tatlong bata na nasa gilid. Ivy, Isla, Iris, dali tumakbo na kayo sa tindahan ni Aling Nena. Doon muna kayo sumilong. Ikaw po mama? Tanong ni Isla. Okay lang ako dito basta kayo. Okay kayo. Huwag kayong magkasakit, bilis na. Hindi makagalaw kaagad ang triplets. Tila nagalangan nga. Naiwan si Bea sa ulan. Napatingin si Baste sa eksena habang nakatayo sa di kalayuan hawak ang payong na dala niya. Napapikit na nga lamang siya at pilit na nilalabanan ang kagustuhan niyang tumulong. Pero sa huli hindi niya na nga kinaya. Hoy Bea! Sigaw nga niya habang papalapit. Oh, ano na naman? Bibili ka pa rin ng kwek-kwek kahit na umuulan na? Saad pa nga niya. Hindi sumagot si Baste, tahimik niyang inabot ang hawak na payong. Itinaklob nga ito ni Bea at sa kariton kahit nagtataka siya. O hindi na, okay lang ako rito, mas importante na hindi mabasa ang mga anak ko. Tigilan mo na yan, may payong ka naman ngayon eh. Malamig niyang sagot, pero sa loob nga nito, kinikimkim ang pag-aalala. Ikaw, mababasa ka rin yan. Sanay na ako sa ulan. Napatigil si Bea. Tila napansin ang lungkot sa tono ng lalaki. Pero bago pa nga niya masagot, biglang nagkagulo sa gilid. Napalingon sila sa tindahan ni Aling Nena, kung saan naroon nga ang triplets. Mama, may kumuha po ng kwek-kwek mo! Sigaw nga ni Iris habang tinuturong lalaking mabilis na nagtatakbo, bit-bit nga ang ilang sticks mula sa kariton ni Bea. Hoy, magnanakaw! Galit na sigaw nga ni Bea pero halatang hindi nga niya kayang habulin sa lagay niya. Mabilis naman na kumilos si Baste. Hinabol niya ang lalaki kahit basang-basa na nga siya sa ulan. Madulas ang daan pero hindi yun ang naging hadlang.
Nahuli nga niya ang magnanakaw sa isang sulok at agad nga niyang inagaw ang mga sticks ng kwek-kwek. Walang iya ka! Kwek-kwek lang magagawa mo talagang magnakaw? Galit nga niyang sigaw sabay tulak sa lalaki para makaalis. Pasensya na pare, gutom na gutom lang talaga ako. Sabay takbo nga palayo. Bit-bit ang mga kwek-kwek, bumalik si Baste kay Bea. Basang-basa nga siya pero hawak niya ang mga stick na nakuha mula sa magnanakaw. Kuya Baste, grabe ka naman. Bakit mo pa hinabol? Nabasa ka tuloy. Bumaba ang boses ni Bea at halatang nag-aalala. Wala yun, hindi ko hahayaang may kumuha sa pinaghirapan mo. Napatitig si Bea kay Baste. Parang may kakaibang init na naramdaman mula sa malamig na pagkatao nito. Sa ilang buwan nga nilang pagkikita, ngayon lang niya nakita ang ganitong side ng lalaki. Salamat ah, utang ko na to sa'yo. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sagot niya sabay iwas nga ang tingin. Tahimik silang dalawa habang unti-unting humihina ang ulan. Ang triplets naman ay nakatingin sa kanila. Napapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Si Isla ang unang bumasag ng katahimikan. Mama, pwede bang maging papa namin si Kuya Baste? Nanlaki naman ang mga mata ni Bea sa tanong ng anak. Ha? Ano namang klaseng tanong yan, Isla? Pero bago pa nga makapag-react si Baste, biglang sumingit si Ivy. Pero mama, ang bait po ni Kuya Baste. Palagi po siyang nandito. Parang Prince Charming po siya, to the rescue lagi. Natigilan nga si Baste. Hindi alam kung paano sasagutin ang inosenteng obserbasyon ng bata. Samantalang si Bea naman ay nahiya at nagkunwaring abala sa pagtutuyo ng kariton. Tahimik na tinuloy ni Bea ang pagtutuyo ng kariton habang pinipilit na huwag pansinin ang sinabi ng anak. Si Baste naman hindi makapagsalita sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. May bigat na nakatago, isang sikreto na matagal na nga niyang gustong sabihin pero hindi niya magawang gawin. Ilang linggo ang lumipas. Patuloy ang araw-araw na eksena ni Bea sa harap ng kanyang kariton. At si Baste na walang palyang bumibili ng kwek-kwek. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, ramdam ni Bea ang hindi may paliwanag na pakikisama ng lalaki. Parang laging nandyan. Kapag kailangan nga niya ng tulong. Pero isang gabi, dumating ang balitang nagpagulo sa buong lugar. Bea, narinig mo na ba? Magtatayo raw ng malaking mall dito sa lugar natin. Balita nga ni Aling Nena habang bumibili ng kwek-kwek. Mall? San banda? Tanong ni Bea. Dito mismo sa lote na to. Malapit daw magsimula ang construction. Kaya lang mawawala lahat ng pwesto natin dito eh. Sagot nga ni Aling Nena sa malungkot na tono. Dahil nga i-demolish na ang kanilang pwesto. Napatigil nga si Bea at tila na blanko ang isip. Teka, pero paano ang kabuhayan natin? Paano ng mga bata ko? Kinabukasan, napansin niya hindi dumaan si Baste. Isang bagay na bihirang mangyari. Sa halip may ilang nakapag-uniformeng lalaki ang naroon at kinakausap ang mga nagtitinda na baka sirain ng araw ang kanilang mga pwesto. Magandang araw po. Kami po ay mula sa kumpanya ng G. Sebastian Fernandez, ang CEO ng Altura Corporation. Kami po ay narito upang ipaalam na magsisimula na ang proyekto ng bagong mall. Bibigyan po namin kayo ng sapat na oras para lisanin ang lugar. Sebastian Fernandez? Pabulong na tanong nga ni Bea sa sarili dahil parang familiar ang pangalan. Napansin niyang nagtipon ng mga tao, galit sila at litong-lito. Napansin din niyang bumaba mula sa isang itim na SUV ang isang lalaki, si Baste. Ngunit sa pagkakataong to hindi nga siya ang tahimik at simpleng bumibili ng kwek-kwek lamang. Naka-business suit ito at may kasamang mga tauhan. Baste? Tawag nga ni Bea. Lumapit rito habang ang mga tao ay nagkakagulo. Napalingon si Baste at nakita ang galit
at pagtataka ng mukha ni Bea. Hindi niya alam kung paano sisimula ng paliwanag pero kailangan niyang magsalita. Bea, magpapaliwanag ako. Ano to, Baste? CEO ka pala? Tapos ikaw ang dahilan kung bakit mawawalan kami ng pwesto? Masakit ang boses ni Bea dahil hindi siya makapaniwala sa nalaman. Bakit hindi mo sinabi? Dagdag pa niya sa nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Baste. Alam kong dapat sinabi ko sa'yo pero ayoko kasing saktan ka. Mas masakit yung ginawa mo. Araw-araw kang nandito pero wala ka nang nabanggit. Akala ko isa kang ordinaryong customer na nagmamalasakit sa mga anak ko. Sabay turo nga niya sa triplets na nakamasid mula sa gilid. Baste, paano mo nagawa to? Natahimik si Bea. Sa kabila ng kanyang lakas bilang CEO, ramdam niya ang bigat ng tanong ni Bea. Alam niyang nasaktan niya ang babaeng ito pero alam din niyang may dahilan siya. Bumili ang kumpanya namin ng lupang ito. Bago pa kita nakilala. Paliwanag nga niya. At nung una kitang makita, hindi ko inakalang magiging ganito kahirap. Pero nang malaman kong ikaw at ang mga tao dito ang maapektuhan, hindi ko magawang ituloy. Napatigil si Bea. Anong ibig mong sabihin? Ang mall project na to, matagal na tong naaprubahan. Pero ilang buwan ko nang hindi tinutuloy ang construction dahil alam kong masasaktan ka at maraming taong maapektuhan at mawawalan ng kabuhayan. Hindi makapaniwala si Bea. Bakit mo gagawin yun? Para saan? Tumingin si Basta ng diretso kay Bea sa seryosong ekspresyon. Dahil mahalaga ka sa akin. Bea, ikaw at ang mga anak mo, hindi ko kayang alisin ang tanging kabuhayan nyo. Natigilan si Bea at hindi nakapagsalita. Samantala ang triplets ay nakangiti. Tila hindi pa nga lubos na nauunawaan ang bigat ng eksena pero nagugustuhan ang sinasabi ni Baste. Mama, parang Prince Charming nga po talaga si Kuya Baste. Komento nga ni Iris. Ngumiti si Baste. Alam niyang hindi ito magiging madali, pero desidido nga siyang protektahan ang lugar at ang babaeng bumago sa buhay niya. Tahimik ang paligid habang naghihintay si Bea nang sagot mula kay Baste. Ang mga tao sa paligid nila ay parang nanonood ng isang drama na live sa harap nila. Bea, hindi ko na kayang itago. Hindi aksidente ang pagpunta ko rito. Matagal na kitang hinahanap. Dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Ako ang ama ng triplets. Saad na nga nito. Napatigil si Bea. Parang biglang tumigil ang mundo niya. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Humugot si Baste mula sa bag niya. Nang ilang lumang litrato mga larawan nila noong magkasama pa sila at makikita rito si Bea na nakangiti habang yakap siya ni Baste. Parehong masaya at walang iniintindi sa mundo. Kasama rin dito ang ilang dokumento na nagpapatunay na si Baste ang nagpigil sa tuluyang construction ng mall. Bea, ito ang katotohanan. Noon pa man mahalaga ka na sa akin. Hindi kita iniwan ng kusa. Matagal kitang hinanap. At noong makita kita dito, sa kwek-kwek stand na to, hindi ko alam kung paano magsisimula kaya nagkunwari akong customer lang. Halos magdilim ang paningin ni Bea. Tinignan niya ang mga litrato pero parang wala nga siyang nararamdaman. Maliban sa galit at pagkabigo. Tigilan mo nga yung drama mo. Hindi kita kilala. At kung totoong sinasabi mo, bakit ngayon ka lang nagpakita? 5 taon kong pinalaki ang mga anak ko ng mag-isa. 5 taon akong single mom. Tapos bigla ka nalang darating at sasabihin na ikaw ang tatay nila? Bea, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali? Paano mo nasasabing hindi madali? Ako tong naghirap. Ako tong nagtrabaho araw-araw para lang may makain ng mga anak natin. At ikaw? Anong ginawa mo? Nagtago ka. Hindi ako nagtago. Hinanap kita. May nangyari noon, Bea. Naaksidente ka na wala ang alaala mo at kinuha ka ng pamilya mo sa malayong lugar. Hindi ko alam kung paano kita mahanap. Pero nang makita kita dito, alam kong ikaw yun.
Hindi ako pwedeng magkamali. Napatingin si Bea sa mga triplets na tahimik na nakikinig sa usapan nila. Napansin niyang gulong-gulo ang mga bata, lalo na si Isla. Mama, totoo po bang sinasabi po ni Kuya Baste siya po ba talaga ang papa namin? Hindi kaagad nakasagot si Bea. Sa halip, hinarap nga niya ulit si Baste at puno ng galit ang mga mata. Kung totoong sinasabi mo, bakit hindi mo maalala kahit isa sa mga sinasabi mo? At bakit ngayon lang? Kaya ko nang buhayin ang mga anak ko nang wala ka. Nasanay na kami. Hindi ka na namin kailangan. Hindi na nakapagsalita pa si Baste. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, sarado na nga ang puso ni Bea. Sa ngayon, hindi ko kayo pwedeng talikuran, lalo na ang mga anak natin. I'm here not only to explain myself but to support you. Everything I do is for you. Hindi na nga makatingin si Bea sa kanya. Huwag kang magkunwari na concern ka. Kung talagang mahalaga kami sa'yo, hindi ka mawawala noon pa lang. Hindi na nagsalita pa si Baste. Alam niyang masyadong sariwa ang sakit para kay Bea. Pero sa isip niya, desidido nga siyang manatili sa tabi ng pamilya niya. Kahit paabutin nga ito ng habang buhay pero bago pa nga siya tuluyang mapatawad. Natanaw ni Bea ang hawak na payong ni Baste. Yun pa rin ang parehas na payong na ginamit nito nung tinakloban nga siya ng ulan. Tumigil nga siya, saglit pero pinilit nga niyang wag lumingon. Sa ngayon masyadong masakit para harapin ang lahat ng sinabi ni Baste. Samantala, nanatili si Baste sa lugar. Hawak ang mga litrato nila. Sa isip niya hindi niya basta-basta isusuko. Kahit pa hindi siya matanggap ni Bea, hinding-hindi niya iiwan ang triplets. Makalipas ang ilang araw, dumami ang usap-usapan tungkol sa nalalapit na pagbuwag sa mga vendor sa lugar. Napansin niyang unti-unti nang mawawala ang ilang katabi niyang nagtitinda at pinapaalis ng mga tauhan ng mall. Hindi maiwasang mag-alala si Bea, lalo na dito lang ang ikinabubuhay niya para sa triplets. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mas lalong uminit ang galit niya kay Sebastian. Hindi na ito bumalik mula noong huling pag-uusap nila para bang iniwasan nga siya pagkatapos ng revelasyon tungkol sa triplets. Isang gabi, pauwi na nga si Bea matapos ang isang magulong araw ng pagtitinda. Hindi niya napigilang magsalita habang kausap ang kaibigang si Lorna. Ang kapal na mukha ni Sebastian. Akala ko pa naman totoo siya sa mga sinasabi niya pero pagkatapos ng lahat ng yun wala. Nawala na lang na parang bula. Baka naman may dahilan lang, Bea. Mukha namang sincere si Sebastian eh. Nung sinabi niya na gusto niyang tumulong. Sagot ni Lorna. Napakunot noo si Bea. Sincere? Kung sincere siya, bakit hindi siya bumalik? Bakit hinahayaan niyang magpatuloy ang pagbuwag ng mga vendors dito? Akala ko pa naman sinasabi niya na kaya nga niyang protektahan kami. Hindi na sumagot pa si Lorna. Alam niyang hindi mapipigilan ang galit ni Bea, lalo na tuloy pa rin ang pagtanggal nga sa mga tindahan. Kinabukasan lumapit na ang mga tauhan ng mall management. Nakangiti sila pero halatang nagpapakita ng awtoridad. Ma'am, pasensya na po, pero kailangan na po kayong umalis. May utos na po mula sa itaas na alisin po ang lahat ng vendor sa lugar na to. Napalitan nga ng takot ang galit ni Bea. Hindi pwede to. Wala kaming ibang mapagkakakitaan. At anong gagawin niyo sa mga pamilya namin? Ma'am, hindi po namin hawak ang desisyon. Pasensya na po pero kailangan niyo pong sumunod. Sagot ng isa pa sa mga tauhan. Lumapit si Lorna at sinubukang tulungan si Bea. Ngunit sa gitna ng pagtatalo dumating sa Sebastian suot ang formal, nakasuotan at mukhang galing pa nga ito sa opisina. Huwag niyo siyang galawin. Narahimik ang lahat. Napatingin si Bea kay Sebastian ngunit halata sa mukha niya ang halong galit at pagtataka. Ano ginagawa mo dito? Akala ko iniwan mo na kami. Umiling-iling si Sebastian. Hindi kita iniwan, Bea.
I've been fighting for you and the vendors all this time kaya busy ako. Pero hindi ganito kadali. Hindi mo naintindihan kung gaano kahirap pigilan ng mga taong nasa likod ng proyektong to. Kasi malalaking tao din sila. Makapangyarihan din. Ganun? Kaya ba hinayaan mo silang simulan ng pagpapali sa amin? Akala ko pa gusto mo kaming tulungan. Napabuntong hininga si Sebastian. Hindi mo alam ang buong kwento. Pero naniniwala akong may paraan pa para mabawi ang lugar nyo. Hindi ko na kailangan ng tulong mo, Sebastian. Kahit kailan hindi mo na kami matutulungan. Sa mga sandaling yun umiwas nga ng tingin si Bea. Dala ang sama ng loob at kawalang tiwala. Ngunit sa kabila ng galit niya, hindi siya makapagpigil ng katanungan sa isip niya. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Sebastian? Bakit ito biglang nagpakita sa gitna ng kaguluhan? Kinagabihan, nagpapahinga na nga si Bea sa bahay pero nagdesisyon nga siyang buksan ang radyo at narinig ang isang balita. Ang kontrobersyal na Altura Mall Project ay nahaharap sa legal na kaso matapos ang mga bagong ebidensya na ipinakita ng isang concerned citizen. Lumalabas na ang lupang pagtatayuan ng proyekto ay may nakabinbing kaso na konektado sa mga karapatan ng mga vendor sa lugar. Biglang tumigil si Bea. Hindi niya inaasahan ang narinig. Sinong gumawa nito? At bakit parang naramdaman niya may kinalaman si Sebastian? Bea, naku, alam mo ba? Hindi na raw tuloy ang pagbuwag dito sa lugar natin. Balita nga ni Aling Nena ng masaya. Nakilala sa pagiging chismosa pero madalas din magdala ng totoo at makabuluhang balita. Napatigil si Bea sa kanyang ginagawa at napatingin kay Aling Nena. Ano po? Totoo po ba yan? Oo, sinabi ng tauhan sa barangay. Pero ang nakakaloka, alam mo ba kung sinong gumagawa ng paraan para mailipat yung proyekto sa ibang lugar? Hindi na nakapagsalita si Bea. Ngunit sa loob-loob niya, may ideya na nga siya kung sinong tinutukoy ni Aling Nena. Si Baste. Siya daw ang naglakad ng mga papeles para maibang lugar nga yung mall nila. Tapos may plano pa daw na tulungan kayong mga vendors para makapagayos ng mas maayos na pwesto. Imagine mo yun? Tapos, dagdag pa nila, nakita daw ata nila na yung mga anak mo daw, nakiusap din daw sa kanya. Umiiyak pa nga daw eh. Naguluhan si Bea. Kung totoo ang sinabi ni Aling Nena, ibig sabihin, hindi siya iniwan ni Sebastian. Hindi niya nagawang magalit kaagad. Pero may bahagi nga ng puso niya na parang nabawasan ng galit. Hapon ng araw na yun, dumating ang ilang opisyal ng barangay kasama ang ilang taga-mall management. Dinala nila ang mga vendor sa isang maliit na meeting. Magandang hapon sa inyong lahat. Nais naming ipaalam na hindi na matutuloy ang pagbuwag dito sa lugar na to. Sa halip magkakaroon tayo ng planong para mailipat kayo sa isang mas maayos at malinis na pwesto. Lahat ng gastos, sagot ng kumpanya ng Altura Mall. Nagkatinginan ng mga vendors. Halata ang gulat at kasiyahan. Isa-isa silang nagpasalamat ngunit si Bea ay nanatiling tahimik. May ideya siya kung sino ang may kagagawa nito. Pagka-uwi nabutan nga ni Bea ang triplets na nagkukulitan habang kumakain. Hindi niya maiwasang mapaisip sa lahat ng nangyari. Sa kabila ng galit niya kay Sebastian, hindi niya maitatanggi na ang mga kilos nito hindi pangkaraniwan. Dumating si Lorna na tila may dalang bagong balita. Bea, nakita ko si Sebastian kanina. Sa munisipyo, mukhang abala sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa relokasyon. Natigilan si Bea. Hindi na nga siya nakapagsalita pa. Ngunit halata kay Lorna na may mga katanungan na bumabagabag kay Bea. Siguro naman, oras na para makinig ka. Mukhang ginagawa niya ang lahat ng to para sa inyo. Baka naman deserving siya ng paliwanag. Tahimik si Bea habang naglalaro sa isip niya ang lahat ng nangyayari. Sinikap nga niyang itulak ang anumang emosyon na bumabalot sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang mga sinabi ni Sebastian nung huling
beses nga silang nag-usap. Samantala sa bahay ni Sebastian, pagod siya. Nang matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakaupo nga siya sa sofa ng kanyang bahay. Iniisip ang naging pag-uusap nila ni Bea. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin para makuha ang tiwala nito. Ngunit hindi nga niya kayang sumuko. Biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Sebastian dahil gabi na at hindi siya umaasang may bisita. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanyang triplets. Si Ivy, Isla at Iris, basang-basa nga ang mga ito sa ulan. Anong ginagawa niyo dito? Sinong nagdala sa inyo? Kami lang po. Sinundan lang po namin si Aling Nena hanggang dito. Sagot nga ni Ivy habang pinipiga nga ang basang damit. Bago pa makapagsalita si Sebastian, bigla siyang niyakap ng sabay ng tatlong bata. Napaluhod siya sa gulat habang ang maliit na bisig nila ay mahigpit na nakapulupot nga sa kanya. Huwag ka na pong malungkot, Tito Baste. Nakita ka po namin kanina, parang ang lungkot-lungkot mo po eh. Saad nga ni Iris. Hindi nakapagsalita si Sebastian. Ramdam niya ang init ng yakap ng triplets at unti-unti na ngang bumalot ang kakaibang saya sa kanyang puso. Alam po namin na galit si Mama sa'yo pero ayos lang po yan, Tito Baste. May naisip po kaming paraan. Dagdag pa nga nito. Talaga ano naman yun? Tanong nga niya habang pilit na ngumiti sa kabila ng kirot na nararamdaman nga niya. Magdala kayo ng kwek-kwek sa bahay. Tapos sabihin mo kay Mama na ikaw nang maghugas ng pinggan buong araw. Suwestyon nga ni Ivy. Napatawa na nga lamang si Sebastian sa inosente nga ang suwestyon ng bata. Sigurado ba kayo na magiging okay si Mama niyo doon? Opo, pero dapat maraming kwek-kwek ha. Favorite po ni Mama yan eh. Saad naman ni Isla. Tapos dapat mag-sorry ka na po. Sabihin mo po, ikaw po ang gagawa po ng mga chores po sa bahay. Tapos sabihin niyo rin po na ang ganda-ganda niya. Sabi naman ni Iris. Hindi alam ni Sebastian kung matatawa ba siya o maiiyak. Sa kabila ng pagiging inosente ng triplets, naramdaman niya ang pagmamalasakit ng mga to. Hindi lamang sa kanya, kundi para sa kanilang ina. Salamat pero sa tingin niyo ba, magugustuhan ni Mama niyo kung bigla kong sumulpot ulit? Oo naman po. Sabi po ni Mama, ang importante po sa tao ay yung marunong po magsikap at saka magpakatotoo. Kaya po dapat gawin niya yun. Sad naman ng bata. Ang simpleng payo ng mga to ay tumago sa kanyang puso. Hinaplos niya ang buhok ng triplets at ngumiti. Sige, gagawin ko lahat. Pero paano kayo nakarating dito? Hindi ba magagalit ang mama niyo? Umiling-iling naman ng cute na mga bata. Kinabukasan pagkatapos ng nakakapagod na araw, nakauwi si Sebastian sa bahay niya. Tahimik at magulo ang isip niya. Iniisip kung paano pa nga niya mababawi ang loob ni Bea at ang tiwala nga nito. Sa kabila ng payo ng triplets, hindi niya magawang basta na nga lamang magpakita sa bahay ni Bea. Natatakot na baka lalong lumala ang sitwasyon. Umupo siya sa sofa, hawak ang cellphone. Iniisip kung dapat ba nga siyang tumawag kay Bea. Nang biglang kumatok ang pintuan niya. Napakunot ang noo niya. Hindi siya umaasa ng bisita. Tumayo nga siya at binuksan ang pinto. At laking gulat nga niya nang makita si Bea. Nakatayo kasama ang triplets. May dalang malaking tray at kwek-kwek. Bea? Hindi muna nagsalita ang babae. Sa halip tinulak nga siya papasok ng bahay habang ang triplets ay nakangiti at tila ba may lihim na alam. Surprise, Tito Baste! Sigaw pa nga ng triplet sabay abot sa kanya ng isang stick ng kwek-kwek. Napatingin si Sebastian kay Bea na halatang nagpipigil ng ngiti. Ano ginagawa niyo dito? Tanong nga niya. Pasensya ka na Baste Mukhang pinangunahan ka ng mga anak ko. Gusto lang nila na magkausap tayo. Pero mukhang may point sila. Napatulala si Sebastian. Hindi alam kung anong sasabihin. Samantalang triplets, abala sa paghahanap nga ng lugar para ilagay ang dalangan nilang pagkain. Tito Baste, sabi po namin kay Mama na favorite mo rin po yung kwek-kwek.
Sabi ni Iris habang nagayos ng plato. Sandali lang. Paano mo nagawa to? Akala ko galit ka pa rin. Saad ni Sebastian. Huminga ng malalim si Bea bago nagsalita. Dapat nga galit pa rin ako sa'yo. Pero naisip ko, hindi makakatulong kung patuloy kong itutulak ka palayo. Napatingin si Sebastian sa triplets na tahimik na nagmamasid. Tsaka, natatandaan ko na lahat. Ano ibig mong sabihin? Nagkaroon ako ng aksidente kahapon habang nasa supermarket. Hindi naman malala pero biglang nag-flashback sa akin lahat ng nakaraan natin. Tumingin nga siya kay Sebastian at sa unang pagkakataon ay may lungkot ngunit sincere nga siya sa mga sinasabi niya. Alam ko na kung bakit mo ginawa ang lahat ng to. Hindi nakapagsalita si Sebastian. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Tuwa ba dahil sa wakas natandaan ni Bea ang nakaraan nila? O ka ba dahil nga sa maaaring reaksyon nito? Pasensya na Bastea. Hindi ko naisip na sa kabila ng lahat ikaw pa rin ang tumutulong sa amin. Bea. Teka lang, huwag ka nung munang magsalita. Pasensya ka na kung hindi kita pinakinggan noon na. Pero ngayon handaan na akong makinig at handaan na akong bigyan ka ng chance para bumawi. Hindi lat sa akin kundi para sa triplets na rin. Biglang tumalon nga si Ivy, Isla at Iris mula sa upuan at sumigaw nga ng sabay-sabay. Yay! Peace na si Mama at Tito Baste! Natawa si Bea at Sebastian. Sa simpleng sandaling yun, tila nawala ang bigat ng mga nakaraang araw. Salamat Bea. Hindi ko alam kung paano ko pababawiin ang lahat pero nangako ko na hindi ko na ulit kayo bibiguin. Huwag mo nang sabihin yan. Simulan mo na lang ipakita. Natapos ang hindi inaasahang pagbisita ni Bea at ng triplets. Unti-unting nagbago ang dynamics sa pagitan nila ni Sebastian. Hindi man biglaan, naramdaman ni Bea na seryoso nga si Sebastian sa kanyang pangako. Lagi na nga itong dumadalaw sa tindahan nila. Minsan, tumutulong pa nga sa pagbebenta at madalas nagdadala ng pagkain para sa triplets. Bea, hindi pa rin ako sanay na magbalat ng itlog ng pugo. Biro nga niya habang tinutulungan nga si Bea sa pagbabalot ng kwek-kwek. Bakit hindi ka nalang bumili? Parang magastos ka rin ah. Sagot nga ni Bea. Ngunit may ngiting sumilay nga sa kanyang labi. Kasi mas masarap kapag personal touch. Gawin natin to, di ba? Napailing nga si Bea. Ngunit hindi niya maitatangging may kilig na unti-unting umaangat mula sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan ng ganitong effort mula kay Sebastian. Lalo pat bihira itong makita noon sa seryosong ganitong sitwasyon. Sa mga sumunod na linggo, hindi nawala si Sebastian sa paligid ni Bea. Bukod sa pagtulong nga sa tindahan, sinisigurado nga niyang may oras siya para sa triplets. Madalas siyang magdala ng laruan, school supplies o kahit anumang hilingin ng 3 bibo nilang anak. Pero hindi yun pang nakalampas kay Bea. Halata sa kilos ni Sebastian na may mas malalim pa nga itong dahilan sa pagiging malapit sa kanila. Isang hapon sa tindahan dumating nga si Sebastian na may dalang isang supot ng groceries. Napakunot noon nga si Bea nang makita siya. Ano na naman yan? Hindi ka na nagkulang sa dala, Baste. Akala mo siguro sponsor ka ng tindahan ko. Hindi para sa tindahan yan. Tumikim si Sebastian habang inilabas ang laman ng supot, gatas, juice, tsokolate at ilang mga merienda para sa mga anak natin yan. Napanganga si Bea kahit na may pangungot siya sa tono nito. Hindi nga niya may kakaila ang tuwa sa puso niya. Hindi niya inakalang ganito kagalante si Sebastian sa triplets. Pwede bang wag mo silang i-spoil?
Mamaya magtampo pa yan kapag wala kang dala. Saad ni Bea. Kahit wala akong dala, babalik at babalik ako dito, Bea. Malambing na tono nga ni Sebastian pero diretso ang tingin niya kay Bea. Natigilan si Bea. Hindi niya alam kung anong isasagot. Kaya naman binalingan nga niya ang mga triplets na masayang nagkukumpulan sa paligid ng dalang pagkain ni Sebastian. Sige, salamat na lang. Pero next time, wag masyadong madami. Mahal na siguro yan. Hindi mahal ang kaligayahan ng mga anak ko. Saad ni Sebastian. Sa gabi dumating nga ulit si Sebastian. May dalang malamig na soft drinks at fishball. Bakit andito ka pa? Pauwi na ako. Saad ni Bea. Kain tayo. Wala ka na sigurong lakas magluto. Iniabot ni Sebastian ang stick ng fishball kay Bea bago umupo sa tabi niya. Napansin ni Bea ang katahimikan ni Sebastian. Malalim ang iniisip habang nakatingin sa kalsada. Hindi niya mapigilang magtanong. Ano bang iniisip mo? Wala. Sagot ni Sebastian. Huwag nga akong niloloko. Para kang nagsusulat ng nobela sa utak mo eh. Ngumiti si Sebastian. Pilit na binabaling ang tingin kay Bea. Iniisip ko lang kung anong gagawin ko para masiguradong okay kayo. Talo ka na, Bea. Hindi sumagot si Bea. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. May halong hiya, kilig at pagkalito. Pero bago pa nga niya masagot, biglang tumayo si Sebastian. Sige Bea, maaga pa ako bukas eh. Magpapahinga ka na rin. Ngumiti siya bago naglakad palayo, pero bago pa nga ito makalayo, hinabol siya ni Bea. Baste, salamat ah. Ngumiti si Baste nang malumanay. Anytime. Sa loob ng bahay nagpa siya nga si Bea na ayusin ang mga pinamili ni Sebastian. Napansin niyang may maliit na kahon sa loob ng supot. Nang buksan niya yun, tumambad ang 3 pares ng ribbon para sa buhok. Bawat isa ay may nakaukit na pangalan ng triplets. Napangiti si Bea nang makita nga yun. Napansin niya ang isang maliit na papel na nakatupi at may nakasulat. Para sa prinsesa ng buhay ko, para sa anak natin, at para sa iyo Bea. Sana magustuhan mo. Sa simpleng mensahe unti-unting bumalik nga ang init ng nararamdaman ni Bea para kay Baste. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, sa kabila nga ng alaala, nakakala nga niya'y wala, parang muling nabubuhay. Tahimik nga ang buhay at tulog na nga ang triplets, si Bea ay abala pa rin sa paghugas ng pinggan. Dumating si Sebastian hawak ang tiyaan ng kape. Naglakad dito papunta sa mesa at umupo. Bea, pwede ba tayong mag-usap? Napatingin si Bea ngunit nagpatuloy nga sa ginagawa. Tungkol saan na naman to, Baste? Tungkol sa atin. Saad nga ni Sebastian. Napahinto si Bea. Tumikhim siya. Sumandal sa lababo. Hindi niya akalaing maririnig nga ang salitang atin mula kay Sebastian. Wala namang atin. Hindi ba malinaw? Triplets lang ang dahilan kung bakit tayo nagkasama ngayon. Pero hindi ba? Dapat pag-usapan natin yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng triplets? Tinitignan nga siya ni Sebastian at seryosong mukha nito. Alam mo naman kung paano nangyari yun, di ba? Isang gabi lang yun, Baste. Hindi natin sinasadya. Oo, isang gabi lang. Pero hindi ibig sabihin nun na walang halaga yun sa akin. Tumahimik si Bea. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Pinatay nga niya ang gripo at humarap kay Sebastian. Nagtataka kung saan papunta ang usapan. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Gusto kong linawin, Bea. Kung sa tingin mo, wala akong naramdaman para sa'yo nung gabing yun. Nagkakamali ka. Gusto kita. Gustong gusto kita noon pa. Napakurap si Bea. Hindi niya inaasahang marinig yun. Baste, wag mo naman akong biruin. Hindi ako nagbibiro. Kung naalala mo, halos gabi-gabi akong sumisilip sa room mo.
Dati nung college pa tayo. Pero hindi ko nasabing nararamdaman ko. Natakot ako na baka hindi mo ako gusto. Pag-open up nga ni Sebastian. Kaya nung gabing yun, nung magkasama tayo akala ko baka pareho tayong may nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa'yo. Kaya natakot din akong harapin kapag katapos. At noon hindi ko rin inakala na magiging ganito ang resulta. Napaupo si Bea. Sa tapat niya, hawak ang basang kamay, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Basta hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero hindi mo kailangan sumagot ngayon, Bea. No pressure. Gusto ko lang talagang linawin ang lahat. At gusto kong malaman mo, seryoso ako sa'yo. Pero basta ang gulo. Ang dami nating kailangan ayusin. At inayos ko. Hindi ko sinasabing madali pero kaya ko. Kaya kong panindigan tong lahat. Hindi lang para sa mga anak natin, kundi para sa'yo rin. Bakit ngayon mo lang sinasabi lahat ng to? Kasi natakot ako. Takot na baka hindi mo ako bigyan ng pagkakataon. Pero ngayon mas natatakot akong mawala ka ulit. Hindi sumagot si Bea. Tinitigan nga niya si Sebastian at hinanap nga ang sinseridad sa mga mata nito. Gusto kong manligaw sa'yo, Bea. Nang tama, hindi bilang tatay ng triplets natin, pero bilang lalaking handang mahalin ka. Natigilan si Bea. Hindi niya akalain ang deretsahang pahayag nga ni Sebastian. Sebastian, alam kong kailangan mo ng oras. Ibibigay ko yon. Pero gusto ko lang malaman mo hindi kita iiwan, Bea. Hinding-hindi. Pagpuputol ni Sebastian. Napabuntong hininga si Bea. Mabigat sa dibdib ang mga nangyari pero sa sandaling iyon tila gumaan ng kaunti. Ayoko magmadali. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa triplets. Ayoko silang masaktan kung sakali. Hindi kita pipilitin, Bea. Pero hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Hayaan mo akong ipakita na kaya kong maging mas mabuti para sa kanila at para sa'yo. Hindi makapagsalita si Bea. Alam niyang seryoso si Sebastian at alam niyang may nararamdaman siya para dito. Pero sa dami ng pinagdaanan nila, hindi niya alam kung handa na nga siyang sumugal ulit. Baste, bigyan mo muna ako ng oras, okay? Kahit gaano pa katagal, Bea. Basta ang mahalaga, alam mo na seryoso ako. Hindi lang bilang tatay ng triplets natin kundi bilang lalaking mahal ka. Tumango si Bea. Pilit nga na pinigilan nga ang pagluha. Salamat, Baste. Sa sandaling yun, tahimik silang nagkatinginan. Kapwa alam na nga simula pa lamang yun ng mas mahabang laban. Laban para sa pagkakataong maibalik ang tiwala at para sa pag-ibig na maaaring magpanibago sa kanilang buhay. Matapos ang linggo, ng masinsinang pag-uusap, muling pagkakakilala ni Bea at Sebastian, unti-unting nagiging mas komportable sa isa't isa. Ngayon nag-organize nga si Sebastian ng isang picnic para sa kanila at sa triplets sa park. Nakikita mo ba yan? Turo nga niya sa mga triplets na nagtatawanan. Sila ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Saad ni Baste. Napakalaki na ng pinagbago mo, Baste. Hindi ko akalain na kaya mong maging ganito karesponsable. Ngumiti siya at bahagyang nanunukso. Ouch naman. Ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin noon? Tila nagkukunwari nga siyang nasasaktan. Hindi naman pero aaminin ko. Nagduda ako. Ang daming what ifs sa buhay lalo na nung iniisip kong paano ko itataguyod ang triplets mag-isa? At kasalanan ko yun? Hindi ko man lang inalam ang sitwasyon nyo noon. Pero ngayon nandito ka na. Hindi ko inaasahang magagawa mong bumawi ng ganito at mas lalong hindi ko inaasahan na huminto siya. Na ano? Na baka muli na kitang pagkatiwalaan. Napalunok si Sebastian. Bea, alam kong hindi madali.
Pero hindi kita bibiguin ulit. Isa lang ang gusto kong mangyari, na magkasama tayong harapin ang lahat. Napakadaling sabihin yan, Baste. Kaya nga hindi lang salita, Bea. Pinapakita ko, 'di ba? Tahimik silang dalawa. Ngunit naramdaman ni Bea ang sinseridad sa bawat salitang binitawan ni Sebastian. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang unti-unti na ngang bumibigay ang pader na itinayo nga niya sa puso niya para protektahan ang sarili at ang triplets. Alam mo, nung mga unang linggo pagkatapos ng gabing yun, iniisip ko lagi kung paano kita kakausapin. Pero natakot ako. Natakot na baka hindi mo ako tanggapin. Baste. Hinawakan ni Baste ang kamay ni Bea. Bea, gusto kong gawin tama lahat ng pagkakamali ko noon. Kaya ngayon, seryoso akong nagtatanong. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong mahalin ka ulit? Hindi na bilang ama ng triplets, kundi bilang lalaking handang sumugal para sa'yo. Natigilan si Bea. Hindi niya inaasahan ang diretsahang tanong na yun. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi, ngunit hindi niya napigilang mapangiti. Alam mo, Baste, napakatigas ng ulo mo. Pero oo, handang-handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Pero sa kondisyon na hindi mo na ulit sisirain ang tiwala ko. Sad nga nito. Biglang tumalon si Sebastian mula sa pagkakaupo. Halatang hindi mapigilan ang kasiyahan. Talaga, Bea? Totoo ba to? Tumawa si Bea, sabay iling. Ang OA mo naman. Baka isipin ng triplets, nanalo ka sa loto. Mas mahalaga pa to kesa sa loto. Sigurado ka ba? Wala nang atrasan, Bea. Oo na, pero easy lang ha. Ayokong biglain ang mga bata. Lumapit si Baste at marahang hinawakan ng magkabilang kamay ni Bea. Isa lang ang gusto kong ipangako sa'yo. Hindi lang to para sa kanila, Bea. Para rin to sa atin. Sa pamilya natin. Napatingin si Bea sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman nga niya ang katiyakan sa bawat salita ni Sebastian. Alam niyang hindi ito perpekto. Ngunit naramdaman nga niyang handa na ngang sumugal muli. Hindi lang para sa triplets, kundi para na nga rin sa pag-ibig na minsang itinanggi nila pareho. Mama, Tito Baste, bakit magkahawak kamay po kayo? Inosenteng tanong ni Ivy. Hindi sumagot si Bea. Sa halip ngumiti siya kay Sebastian na tumingin sa triplets at tumawa. Kasi si mama niyo special siya para kay Tito Baste. Actually, hindi na Tito Baste dapat ang tawag niya sa akin. Ano po? Daddy dapat. Sad nga nito ng deretsahan. Natigilan ang mga triplets. Si Bea naman, nagulat din sa sinabi ni Sebastian pero hindi na nga niya napigilang mapangiti. Daddy? Totoo po ba yan? Oo. Alam ko hindi ako laging nandyan noon. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong maramdaman nyo na nandito ako para sa inyo. At para kay mama nyo. Yay! May daddy na kami! Sigaw nga ni Iris habang tumatakbo palapit kay Sebastian at niyakap siya. Agad namang sumunod sina Ivy at Isla. Yumakap pa rin ng mahigpit sa kanya. Napatingin si Bea sa eksenang nasa harapan niya. Ramdam niya ang init ng kanyang puso habang pinagmamasdan ng triplets na tuwang-tuwa sa yakap ng kanilang ama. Baste, salamat Bea dahil binigyan mo ko ng pagkakataong maging parte ng buhay niyo. Bilang daddy nila at bilang lalaking handang mahalin ka habang buhay. Nagpipigil na nga lamang ng luha ang babae. Mama, di ba ibig sabihin yan happy family na tayo? Tanong ni Isla. Napatingin si Bea sa mga anak niya at sa nag-aabang na si Sebastian ngumiti siya. Sabay sabing, "Oo anak, happy family na tayo." Ilang buwan na ang lumipas. Patuloy na lumalalim nga ang relasyon nila Sebastian at Bea. Madalas na bumibisita si Sebastian sa bahay ni Bea.
Nagdadala ng mga bulaklak at maliliit na regalo. Ngunit ang tunay na nagpapasaya sa puso ni Bea ay ang kanyang tunay na pagsisikap na makipag-ugnayan sa kanilang mga anak. Isang tahimik na Sabado, inimbita ni Sebastian si Bea at ang mga triplets sa kanyang bahay para maghapunan. Habang naglalaro ang mga triplets sa sala, nakita ni Bea ang kanyang sarili sa kusina. Tumutulong kay Sebastian sa paghahanda ng spaghetti. Sige Bea, tikman mo. Itinaas niya ang isang kutsara ng sarsa patungo sa labi. Teka, masyadong mainit yan. Sebastian! Sad nga nito dahil makulit nga ang lalaki. Sorry, wait lang pupunasan ko. Hay, patawa-tawa ka pa dyan ha. Basta gusto mo bang mauntog dito sa kwale ha? Hindi na nga nakapagsalita pa si Sebastian dahil tuluyan na ngang tumawa. Siniko siya ni Bea pero hindi nagtagal, nagtawanan na nga rin siya. Nagkulitan pa nga ang dalawa. Nang biglang sumilip si Isla mula sa pintuan ng kusina. Mommy, Daddy, bakit ang ingay niyo po? Nag-aaway po ba kayo? Hindi anak, ang daddy bastay niyo kasi makalat. Aba hindi sinong makalat? Mama, Daddy, kayo kaya ang nagkalat sa kusina. Tignan niyo po yung sahig ko para pong may gera po ng spaghetti sauce. Sabi ni Isla. Biglang sumilip ang ibang triplets na sina Ivy at Iris mula sa likod ni Isla. Hawak-hawak ang mga laruan nila. Daddy, bakit pulang-pula blouse ni Mama? Anak, kasi gusto ni Mama niyo ng bagong design sa blouse niya. Tinulungan ko lang siyang gawing unique. Sabay ngisi kay Bea. Unique talaga basta gusto mo bang ikaw talaga ang maglaban nito mamaya? Mama, gusto mo bang kami na lang po mag-design? Oo nga Mama. Nako mga anak, wag na ayokong magmukhang walking spaghetti sa harap ng daddy niyo. Bagay naman sa'yo Ikaw ang pinakagwapo. Pinakamagandang spaghetti na nakita ko. Sad naman ang pilyong si Sebastian. Wow, Daddy, ang sweet mo naman. Totoo ba yan, Daddy? Bakit hindi mo sabihin crush mo si Mama? Pangungulit nga nila Isla at Ivy. Nagkatinginan sina Sebastian at Bea. Namumula ang mga pisngi ni Bea habang si Sebastian naman, walang kagatol-gatol, na sumagot. Oo naman. Kaya ako naghahanda ng dinner, diba? Special date namin ng mama niyo. Huy, pasti. Naghabulan na nga lamang ang triplets, pabalik sa sala. Naglalakasan ng tawa dahil masaya at kinikilig daw para sa kanila. Ay naku, puro ka talaga biro. Tignan mo, naniniwala tuloy yung triplets. Sad ni Bea. Tumawa si Sebastian. Seryosong tumingin naman, makalipas ang ilang minuto kay Bea. Hindi naman ako nagbibiro I know I joke a lot, pero seryoso ko sa'yo. At sa kanila, gusto kong maramdaman niyo araw-araw na kaya kong maging deserving sa pamilya natin. Alam mo baste, kung ganyan ka araw-araw, baka hindi ko na kailangan maghintay ng matagal. Ngumisi si Sebastian na parang batang nanalo sa paboritong laro. Aba, progress na yan Does that mean I'm winning? Tumawa si Bea at tumiwas ng tingin. Ewan ko sa'yo. Ilang linggo ang lumipas at sa wakas, nakumbinsi na nga ni Sebastian si Bea na sumama sa isang opisyal na date. Sila lang dalawa, naiwan muna ang triplets sa kanilang lola at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon nakita ni Bea ang kanyang sarili na nakasuot ng magandang dress, handa para sa isang romantikong gabi. Naisipan ni Sebastian na dalhin nga siya sa isang mamahaling restaurant. Habang naglalakad papasok sila sa loob ng restaurant, nadula si Sebastian. Sa basang sahig, tumama ang siko niya sa isang waiter na may dalang tray ng wine glass. Bago pa makaiwas si Bea, tumalsik ang wine sa kanyang buhok at damit. Oh my God, Bea, sorry. Tumayo siya. Sebastian, tumigil ka na nga, pabayaan mo na yan, ang lagkit ko na.
Nagkatinginan ng ibang diners. Ang manager naman humingi ng paumanhin sa kanila. Si Sebastian, nagpipilit ng ngiti kahit na halatang gusto nga niyang maglaho sa hiya. Pagkatapos ng gulo, nauwi ang kanilang date sa isang simpleng takeout dinner sa kotse. Nakaparking sa harap ng isang convenience store. Sabi ko na nga mas okay na sa karinderya tayo nag-date. Hindi pa ako nadisgrasya. Tumatawa siya habang hawak ang burger na binili nila. Well, at least naalala mo to, memorable, di ba? Oo, memorable na. Nakakahiya. Tumawa siya ulit. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilang maging masaya. Si Sebastian naman, nakatingin lang sa kanya. Natutunaw ang puso sa bawat tawa at ngiti ni Bea. Bea, kahit ilang gulo pa, ang mangyari kahit ilang baso ng wine pa, ang matapon sa'yo gagawin ko pa rin to, kasi gusto kitang maging masaya. Ngumiti si Bea. So, ako na talaga ang panalo ano? Sad na nga lamang ni Sebastian. Huwag kang nga assuming, long way to go ka pa. Lumipas ang mga buwan at naging isang taon at lalo pang tumibay ang relasyon ni Bea at Sebastian. Ang dati nilang magulong samahan ay unti-unting naging matatag at puno ng pagmamahalan. Buong puso nang niyakap ni Sebastian ang pagiging father figure sa triplets at mahal na mahal din siya ng mga ito. Si Bea, na matagal nang iniingatan ng puso niya, ay unti-unting nahulog ng mas malalim kay Sebastian bawat araw, hanggang sa dumating ang araw na nagpasya si Sebastian na dalhin ang kanilang relasyon sa mas mataas na antas. Nag-set up si Sebastian ng picnic sa garden ng bahay ni Bea at inimbitahan ng triplets, pati ang mga malalapit sa kanya. Puno ng fairy lights at sariwang bulaklak ang garden. May cozy na banig na nakalatag sa damo at sa isang tabi ay may maliit na mesa na may cake at tea set. Pagdating ni Bea, hawak niya ang kamay ni Isla habang masayang tumatalon-talon sina Ivy at Iris sa gilid niya. Ano na naman to baste? Napataas ang kilay niya habang tinitignan ng mga dekorasyon. Nakangiti pero halatang kinakabahan si Sebastian na nakatayo malapit sa mesa. Kaunti lang na effort para sa atin. Sige, umupo ka muna, Bea. Sabi Sebastian. Patakbong na unang lumapit ang triplets. Mama, ang ganda diba? Ang galing ni Daddy. Puri nga ni Ivy. Oo nga, Mama. Tinignan ni Bea si Sebastian na parang may pagdududa. Ikaw ang weird mo ngayon. Ano na naman to? Natawa si Baste, pero halatang kinakabahan pa rin habang kinakamot ang batok nga niya. Well, oo nga, may plano talaga ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nga ni Bea. Hawak ang kamay nito. Sebastian, ano ba? Naputol ang boses niya. Mangilabas na Sebastian ang maliit na velvet box. Napangangang triplet sabay-sabay silang nagtakip ng bibig sa kilig. Bea, alam mo naman na hindi ako perfect. Ni minsan nga hindi ko matutunan na huwag madulas sa basang sahig. Tapos natatapon ko pa yung wine sa damit mo. Pero isang bagay ang sigurado ko. Gusto kitang mahalin araw-araw at talagaan. Gusto kong mahalin ang mga anak natin kahit saan pa tayo dalhin ng buhay. Namuo ang luha sa mga mata ni Bea habang binubuksan ni Sebastian ang kahon at tumambad ang kumikislap na diamond ring. Bea, will you marry me? Will you let me be your partner? Not just for you, but for Isla, Ivy and Iris too. Tumalon-talon nga ang triplets sa sobrang saya. Sabay sigaw. Sige na, Mama, sabihin mo na po yung yes. Please, please. Napatawa si Bea habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang drama mo naman. Tumigil nga siya sandali, huminga ng malalim at ngumiti. Pero oo, pakakasalan kita. Napatawa ng malakas si Sebastian, halatang sobrang gaan ng loob.
Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Bea. Pero bago pa siya makatayo, sabay-sabay siyang sinugod ng triplets sa isang group hug. Simple lang pero sobrang ganda ng kasal nila sa parehong garden kung saan nag-propose si Sebastian. Naunang naglakad, sina Isla, Ivy at Iris, nagtatapon ng petals habang tumatawa at nagkikilitian. Nakasuot ng simple pero eleganteng gown si Bea at hindi maalis ni Sebastian ang tingin sa kanya. Kitang-kita ang saya at pagmamahal sa mukha nito. Siyempre, hindi pinalampas ng triplets ang moment na maging bida. Nang magpalitan na ng vows, tumingin si Sebastian kay Bea na parang siya lang ang tao sa mundo. Nang magsimula ng magsalita, si Sebastian, tila nagbago ang paligid. Parang tumigil ang oras. Sa kanyang mga mata, si Bea lang ang naroon. Bea. Simula nga ni Sebastian, bahagyang nanginginig nga ang boses, ngunit puno ng damdamin. Sa parehong hardin na to, ipinangako kong mamahalin kita. At ngayon sa harap ng ating mga mahal sa buhay, inuulit ko ang pangako kong yun. Ikaw ang tahanan ko, ang pangarap ko, at ang hinaharap ko. Hindi mapigilan ni Bea ang pagtulo ng luha niya habang nakangiti. Naramdaman niyang lumapit si Isla, dala ang tissue. Sabay sabing, "Mama, tissue, baka masira makeup mo." Nagtawanan ng lahat sa munting eksena ng triplets, pero agad namang naibalik ang atensyon kay Bea. Kinuha ni Bea ang kamay ni Sebastian at nagsimula na nga siyang magsalita. "Sebastian, ikaw ang pinakadakilang regalo sa buhay ko. Sa bawat araw pinapaalala mo sa akin kung paano magmahal ng buo at tapat. At sa hardin na to, muli akong nangangako na mamahalin kita lahat ng oras. Sa lahat ng paraan." Naging mas tahimik ang paligid. Nang palapit na nga sila sa paghahalikan, ngunit bago pa mangyari yon biglang sumigaw si Ivy. Ew, Mama, Daddy, nakakahiya po kayo. Sabay takip sa mga mata nito, na lalong nagpasaya nga sa lahat ng bisita. Nagpakawala ng malakas na tawa si Sebastian, habang si Bea naman, namula sa hiya. "Pasensya na. Ang mga anak natin natural na scene stealers," sabi pa nga ni Sebastian. Nang tuluyang maghalikan ng dalawa, ang paligid nagliwanag sa saya at galak ng lahat ng naroon. Ilang buwan matapos ang kasal, sobrang saya na nga ng pamilya nila. Isang gabi habang nanonood sila ng movie, biglang bumanat si Isla. "Daddy, basta gusto namin ng baby sister. Wala kaming kalaro." Halos mabulunan si Sebastian sa popcorn niya, habang tawang-tawa naman si Bea. "Baby sister? Saan niyo naman nakuha ang ideya na yan?" "Sabi po ni Mama, gusto niya daw po ng isa pa." Inosenteng sagot ni Ivy. "Hoy, wala akong sinasabing ganun na." Natawa si Bea. Halatang namumula ang muka. "Sige na, Daddy, basta gawin niyo na po." Napahawak si Sebastian sa muka habang tumatawa sa hiya. Si Bea naman halos maiyak nga sa kakatawa. Okay. Pero tapusin muna natin tong movie, ah." "Pero Daddy, basta kapag natapos yung movie, simulan niyo na po, ah." Tumitig si Isla nang seryoso kay Sebastian. Sabay akbay kay Ivy at Iris na tumango rin ng sabay. "Mga anak, tama na yan. Movie night natin to, hindi planning session." Natatawang si Nico ni Bea sa Sebastian na namumula pa rin. Kasi po, Mama, gusto po namin ng baby sister na pwede po naming bihisan. Ayaw na po namin ng Barbie, gusto po namin ng totoong baby. "Oo nga po, Mama, tapos gagawin po namin siyang flower girl ulit po sa next kasal niyo." Sad pa ni Isla. Napakunot no si Sebastian. "Next kasal namin? Ilang beses ba dapat kaming magpakasal?" Halos maluha nga sa kakatawa si Sebastian habang kinakantsawan ng triplets. "Oo naman, Daddy, baste para mas maraming party at cake," sambit ni Iris.
Aba, parang gusto nyo lang ng dahilan para mag-party ah. Hindi po, promise, seryoso po kami. Baby brother, baka pwede rin. Hay naku kayong tatlo, matulog na nga kayo pagkatapos ng movie. Tsaka na natin pag-usapan yan kapag may budget na para sa diapers at milk. Pagpuputol na nga lamang ni Bea sa usapan. Di ba pumayaman tayo, Mama? Makulit na saad pa ni Iris. Tama na, baka kung ano pang masabi niyo wala nang katapusan to. Niyakap na nga lamang nila ang tatlong bata habang umiiling. Okay po Daddy Baste, pero gusto po namin update bukas tungkol sa baby brother ha? Okay baby sister? Pili ang ngumiti si Ivy na sinabayan ng halakak ng lahat. Sa gabing yun na puno ng tawanan at saya ang bahay nila. Bagamat kalmado na ang triplets, si Bea at Sebastian parehong nagkatinginan habang nagpipigil ng tawa. Mahal, mukhang kailangan na nating paghandaan yan. Tulog na nga tayo. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Tumawa pa rin si Bea habang hinahatak si Sebastian papunta sa kwarto nila. Iniwan ang mga triplets na mahimbing nang natutulog sa mga kwarto nila. Sa huli natutunan ni Bea at Sebastian na hindi kailangan perpekto ang pagmamahalan. Ang mahalaga, marunong kang magpatawad, magmahal ulit, at tanggapin ang imperfections ng isa't isa. Magulo man ang buhay pero kapag pinili mong ipaglaban ang mga taong mahal mo, sulit lagi ang pagod. Ang pagmamahal, hindi lang sa salita kundi sa gawa, yun, ang tunay na happy ending. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Bea at Sebastian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas everyone!